sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. My sin, nor the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul.
Sound check, sound test. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And welcome po sa Sunday evening service is Jesus Christ Baptist Church. We praise God sa kanyang patuloy na biyaya at pag-iingat ho sa atin. At tayo ho ay meron pa rin kalayaan at kakayahan na magtipon-tipon upang sambahin at purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos kayo ng umaga at meron tayong mga returning visitors at purihin ang Panginoon. At again, isa ito sa hindi natin kayang abutin ng ating kaisipan because of the pandemic na puwersa tayo. Hindi man talaga natin pinaplano noon agad-agaran na magkaroon ng presence online, pero ginagamit ito ngayon ng Panginoon para meron tayo ilang mga tao, mga kaibigan na natatagpuan tayo online at sila ay nakakabisita sa ating bahay-sambahan. At pag-pray ho nating patuloy at nawa masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat sa mga bagay na meron na ito at available ho sa atin. Ilan ho mo ng mga reminders and announcements para ho sa ating mga kapatiran. Hindi ko ho nalaman at nakita ko na lang ulit din sa Facebook nag-birthday pala at 18th birthday ni Gracie May Ardiente. Yung ibang mga kapatiran na una na sa aking bumati. So sa pamilya Ardiente, particularly kay Gracie May, happy birthday, happy 18th birthday, purihin ng Panginoon. We praise God for the Ardiente family, lalo na ho kay Sister Gemma, at purihin ng Panginoon sa pagkilos niya. At nawa, ang mga batang ito ay tunay nga makarating sa pananampalataya at nakakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. And then also, ang atin hong mga kapatiran ay pinapaalalahanan every Wednesday, meron tayong time in the Word, and every Friday, time in the Word also, and yung ating online prayer meeting. Let's make effort upang tayo ay magkasama-sama. Talagang ilagay na natin sa schedule natin hanggat maaari and make effort nga ho upang makasama sa mga ganong gawain. And also, as we have said at pinagpe-pray natin, for many times, naririnig natin mula sa mga kapatiran at sana magwakas na ang pandemic, sana ay pwede na magtipon-tipon. Well, sa biyaya ng Diyos natin na unti-unti ay nagaganap na ho. Unti-unti, nagluluwag na yung mga restrictions. That means, unti-unti, yung pandemic ay medyo napuput under control na. At purihin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Now, hindi ito time para mag-relax sa ating mga pag-iingat. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-iingat. Pero again, we are now having more opportunity to come together. As we have said kayo ng umaga o tuwing Sunday morning service natin, nakikita natin na mas marami ang mga kapatiran nakakadalo ngayon, and that we are glad about that. So meron pong mga takot pa rin. Brother Paul, ayoko na maraming tao. Well, itong Sunday evening service natin, medyo mas bakante ang maraming mga lugar o upuan dito sa church. You can come. Ang punto lang ho na ating pinapaalala ay huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Let's make effort upang tayo ay maging present as much as possible. Sabi nga ho ng isang kapatiran natin, puno na ang mall pinapayagan na ang mga tao, maging ang mga bata sa ibang mga lugar. Bakit hindi sa church? So muli ay nawa tayo ho ay patuloy na paalalahanan at ingatan ng Panginoon sa mga bagay po na yan. Next, pag-pray ho natin, maging ang atin hong mga gawain. Alam natin magde-December na and we will be planning ano man ang pwedeng natin gawin. Usually, meron tayong Christmas service na ginagawa, and we are doing an evangelistic Christmas service every morning, and then yung ating Christmas fellowship, church fellowship every evening naman, specific Sunday. Pero sa ngayon ay mukhang hindi ho magagawa yun. So pag-pray ho natin at nawa patuloy tayong tulungan ng Panginoon sa mga bagay ho na ito, at nawa tayo ho ay masumpungan magtatapat sa Kanya. Okay, so yun ho ang mga announcements ho natin. Pag-pray natin ang mga kapatiran, pag-pray natin ang ating hong bansa, yun ay utos sa atin ng Panginoon, maging darating na eleksyon, pag-pray natin. At ganoon din naman, kung meron hong mga prayer requests, gusto kong paalalahan ng mga kapatiran, wag niyo sana isipin, sa Friday ko pa pwedeng i-forward yung prayer request ko kasi sa Friday, no. Kung meron hong prayer request, kung meron mga needs na gusto ipag-pray ho natin, you can message them to me para ho atin hong maipanalangin, makatulong kami sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Okay, with that, ating hong tinatapos ang ating reminders and announcements. Ngayon naman ho ay dumako ho tayo. Next Sunday, meron ho tayong Joy Fellowship. 3 p.m.
That is JCBC Online Youth Fellowship. And we are praying for it to be a face-to-face youth fellowship, as soon as possible. Salamat sa Diyos sa teknolohiya na i-enjoy natin, but mas na-enjoy natin yung sama-sama nating pagtitipon-tipon, Lord willing. So pag-pray natin yan, that will be 3 p.m. sa mga young people. And if kung hindi pa ho kayo naka-join, please try to join. At I believe may enjoy at nilang yung fellowship ng mga kapwa-kapatiran na mananampalataya na kabataan ay magiging malaking encouragement sa atin. At isang magandang mangyari ho doon ay magkaroon ng bonding yung mga mananampalataya. At kung mayroong mga problema, kailangan ng mga advices, ay available ho doon. Okay, so for further informations, you may contact me or si Brother Daryl Velasco. Hanapin niyo lang yung pinakagwapo sa Facebook. Hindi ho siya yun. Okay? Hindi ho siya yun. lang. Okay, so yung pangalawa, ayun. Sige. Anyway, pag-pray ho natin yan at nawag gamitin ng Panginoon sa ating mga kabataan. Well, with that, tayo ho ngayon ay dadako sa paghahanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Magkakaroon ho tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin at hingin natin ang kanyang gabay, paghahanda, at tulong sa ating pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, aming pinupuri at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Namamangha kami sa napaka-tinding pag-ibig na iyong pinakita sa amin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iyong bugtong na anak. At siya ay namatay nung kami mga makasalanan pa, nung kami mga patay pa sa kasalanan, namumuhay sa pagsuway at sa pagrebelde laban sa iyo. O Panginoon, binigay mo si Kristo. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig na ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw rin ang kumilos upang ang pag-ibig mo na ito sa pamamagitan ni Kristo ay makarating sa amin at makita namin at sampalatayanan namin. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo na nagligtas sa amin. Ngayon, O Diyos, nais ka naming purihin at sambahin. Tulungan mo kami, Panginoon. Tunay, napakarami ng umaagaw ng aming pansin. Tulungan mo kami na mailagak sa iyo ang aming atensyon. Tunay, Panginoon, sa buong linggo na nagdaan, ang dami naming mga pinagdaanan, ang dami naming mga hinarap, ang daming mga inasikaso. O nawa ngayon, Panginoon, ang mga bagay na ito ay maisantabi. At tunay nga na sa aming pag-awit, sa aming pananalangin, sa aming pagkakaloob, sa aming pakikinig ng iyong salita sa buong gawain na ito, tunay nga na masamba ka namin. Hindi lang kami maka-attend. Hindi lang ma-check yung checkbox at nagawa namin ito, kung hindi tunay nga na nasamba ka namin. Kaya, O Diyos, aming hinihiling, tulungan mo kami. Marupok kami, mahina kami. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. At gayon din, O Diyos, aming hinihiling na siyasatin mo kami. Sapagkat sabi ng iyong salita, kung pinapakundanganan namin ang kasalanan sa aming mga puso ay hindi mo kami pakikinggan. Panginoon, alam namin na wala kaming maitatago sa iyo. Ultimong laman ng aming puso't isipan ay hayag. Patawarin mo kami, O Diyos. At Panginoon, wala kaming ibang pag-asa kundi ang aming Panginoong Jesucristo.
Naway kung patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan, pagpalain mo ang bawat aspeto ng gawain na ito para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. My guilt is over. Glory, I'm saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father. All hail to the Son, all hail to the Spirit, the victory won. Saved by the blood of the crucified one. Saved, saved. My sins are all pardoned, my guilt is over. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Matili po tayo. Magandang gabi mga kapatid. Para po sa ating pagbasa sa salita ng Diyos, sa natin o kaya tingnan na lang ninyo dito sa ating screen, Psalms 169. Ang 119
verse 169. Ano po? Yan. Okay. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Verse 169, ready, read. Let my cry come near before me, O Lord. Give me understand according to the words. Let my supplication come before thee. Deliver me according to thy words. My lips shall utter praise when thou hast taught me my statutes. My tongue shall speak of thy words, for all thy commandments are righteous. Let thy hands, for I have chosen thy precepts. I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Let my soul live, and it shall be praised thee, and let thy judgment help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget my commandments. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Aming Amang nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa patuloy mo paggabay at pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa proteksyon, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa lahat ng mga pagpapala na mayroon kami, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos, salamat sa dakilang kaligtasan na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. O Panginoon, napakatamis isipin, Panginoon, na kami na makasalanan ay inibig mo at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ama, anong sarap nito, Panginoon. Wala kaming magagawang itumbas, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na ito, Panginoon. Kundi tanging ang aming pananalig at ang aming pagtangan, Panginoon, sa katotohanan na ito, Panginoon, ay siya na lamang, Panginoon, ang aming tinitingnan, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus, Panginoon. O Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagpapatuloy sa gawain na ito, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami sa aming po mga pagkukulang at mga pagkakamali, o mga kasalanan, Panginoon, nga nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon, patawad po. At alam namin, dakilang Diyos, na walang lihim sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakababatid, Panginoon, sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, patawarin mo kami sa aming po mga pagkukulang na ito, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, patuloy mo kaming subaybayan, ingatan, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, patibayan mo kami sa pamamagitan ng iyong pong salita, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, kami ay tumatag, Panginoon, tumibay sa pananampalataya. Ganon pa man, dakilang Diyos, dagdagan po aming kaalaman, dagdagan po aming pananampalataya. Dagdagan mo po, Panginoon, ang aming pagsusumikap na maalaman pa namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Lahat higit, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang tatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, na siyang maghatid ng mensahe sa amin mamaya-maya, Panginoon. Tulungan mo't bigyan, Panginoon, ng karunungan, malinaw, Panginoon, na mapahayag, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon,
na ipararating, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming makaunawa. At nawa dakilang Diyos, pumilos ka po sa aming kalagitnaan. Magligtas ka po ng mga kaluluwa, O Diyos. Tulungan mo po, Panginoon, na mga taong hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ama, sa iyo po namin ipinapaubaya ang oras na ito sa aming buhay, Panginoon. Ikaw malayang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming puso't isipan, O Diyos. At nawa, Panginoon, anuman ang aming gagawin ngayon, Panginoon, mauwi sa iyo lahat ang kalulahatian, kapurihan, Panginoon. At ang iyong dakilang pangalan ang siya pong maitaas namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo kami hanggang matapos po ang gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath the blood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath the blood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his name, and there may I go violently wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I go violently wash all my sins away. Here sins by faith I saw the stream, thy growing wounds supply. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die. And in another sweeter song I'll sing thy part to sing. When these poor lips sing stumbling down, lie silent in the grave, lie silent in the grave, lie silent in the grave. When these poor lips sing stumbling down, lie silent in the grave. Matili po tayo tayo. Amen. Praise the Lord. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang talata, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Ready, read.
But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos nasa langit, ngayon muli kami napupuri, nagpapasalamat muli sa iyong biyaya. Kami po narito sa iyong harapan at nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, Ama. Muli, salamat po sa iyong biyaya, wala na po sa biyaya ng kaligtasan. Ang iyong pag-ibig na dakila, Panginoon, yung pinakita sa amin, pamamagitan ng iyong anak, siyang nabayubay sa krus, kung kami magtamo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, wala po kayong magagawa, gana ng aming sarili, nailigtas ang aming sarili, Ama, kundi na pamamagitan lang ng iyong anak, na yung Panginoon sa Kristo. Muli ngayong gabi, Ama, nawa maluwalhati namin ang dakilang pangalan. Lord, tulungan niyo po kami. Patawad po muli sa mga kasalanan, nagawa sa inyong harapan. Alam namin, Panginoon, walang may tatago sa inyo. Ultimo katana ay mga puso at ay mga kaisipan ay yung nakikita. Lord, ngayong gabi, kami po yung magkakaloob. Dito sa pagkakaloob nito, Ama, alam namin, may likas na maramot, Ama. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng puso na mapagbigay, lalo, Panginoon, sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami sa mga bagay na ganito, Ama. Nagpapasalamat kami, Panginoon, muli sa iyong biyaya, pinansyal, na ibinibigay sa amin sa araw-araw. Kalakasan, trabaho, Panginoon, na ibinibigay sa amin. Buhay, Ama, na yung dinagdag muli sa amin sa araw na ito. Salamat po. Muli, mauwi lahat sa iyong kapurihan. At kalawalatian, Ama, sa gabing ito. Kami po makikinig na yung salita. Tulungan niyo po kami. Maunawaan namin ito at ganoon din, Panginoon, ipamuhay po namin. At ganoon din po, Panginoon, ngayong gabi, kayo po kumilos. Magligtas po kayo, Panginoon, sa mga hindi paligtas. Nawa ang inyong ebanghelyo, tunay na ito lang po ang inyong kapangyarihan sa kaligtasan ng bawat isa. Muli, salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Ang samot dalangin sa pangalan po ng bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung gusto yung lahat. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every all be very rule. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their song employ, what fields and floods, rock hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the sins and sorrows grow, nor thorns infest the
is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Magsipro pang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Paskong Pasko na po, ano? Di bale po, mga ngaroling na lang po kami sa inyo. Tayo po patuloy na nagpupuri sa Panginoon, ano, sa pagkakataon na pinagkakaloob niya na tayo po ay nagagamit para mangaral ng kanyang mga salita. During the 1980s, hindi pa po ako buhay noon, wala pa. 1980s ay considered as nearly impossible na ang isang cellphone or lalo pa yung mga smartphones na meron po tayo sa panahon natin ngayon. May ilang mga scientists noon ang nagsabi na hindi ito posible na mangyari, nearly impossible. Noong 1981, mismong yung director of research ng isa sa mga pioneer o isa sa mga unang nakaimbento ng cellphone, itong company na ito, yung Motorola, ano? Hindi ko alam kung nag-exist pa ang Motorola sa ngayon. Pero isa sila sa mga pioneer na nakaimbento ng cellphone. Yung mismong director of research sabi niya na hindi kailanman mapapalitan ng cellphones ang mga wired phones or yung mga telephones or yung mga home phone. Ano? Pero ngayon, alam naman po natin ang katotohanan, ano? Hindi na ginagamit. Almost non-existent na ang mga telepono. Siguro sa ilang mga bayan na lamang. Pero halos lahat ng tao, cellphones na yung ginagamit. But, in 1992, the first ever smartphone was invented. Ang pinakaunang smartphone ay tinawag po na Smartphone Simon. Ayan po ay ginawa ng company na IBM. And in 2007, isang malaking advancement ang nangyari. At itong advancement na to, itong cellphone na nagawa na ito, siya'y naging pamantayan at sinusundan ng klase o itsura ng mga smartphones na meron tayo ngayon. Si Steve Jobs, na may-ari ng Apple Company, ay nakaimbento ng isang, kasama ng kanyang team, ay nakaimbento ng isang smartphone na maliit, handy, pocket size, at full screen ang touch screen nito. No? Kasi mga kasabayan yan, kung familiar kayo, mga BlackBerry, no? Meron pa iba mga Motorola, no? May mga keypad pa sa baba. Pero yung na-invento nila ito is full screen na touch screen. Yan ay walang iba kundi yung iPhone na hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin sa panahon natin. At sa panahon natin ngayon, itong mga smartphones na ito, at yung mga susunod pa ng mga klase ng technologies na meron ito, di ba? Hindi mo kailangan magdala ng camera sa mga lugar na pupuntahan mo. Dahil meron na itong camera, hindi mo na kailangan magdala ng CD or DVD player. Dahil meron na itong kakayanan na mag-play ng video or anumang palabas na pwede mo mapanood. Hindi mo na kailangan magdala. Meron dating kung tawagin tayong MP3 player. Hindi mo na kailangan magdala dahil meron na rin dito. Meron na rin siyang music player.
Pwede mong tawagan, makausap ang iyong mga kamag-anak sa ibang mga bansa, kung sakali, o sa malalayong mga lugar, sa pamamagitan ng internet. At napakarami pang mga bagay na pwedeng gawin sa iisang phone na kung babalikan natin noong 1980s, pababa ay isang bagay na imposible sa paningin nila at hindi kailanman inaasahan na mangyari. Sa Biblia, kung titignan po natin, makakita tayo ng napakaraming mga bagay na imposibleng mangyari. Maraming mga bagay na imposibleng mangyari o magawa ng tao, pero makikita natin na nangyari pa rin ang mga bagay na ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ilan na dyan ang paghahati ng Red Sea sa panahon ni Moses? Yung tatlong magkakaibigan, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, na itinapon sa fiery furnace, pero hindi man lang sila nasunog o nag-amoy apoy ang kanilang mga katawan. Yung pag-resurrect kay Lazarus. Another ay yung pagpapagaling sa may mga ketong. At ang tatlong tinapay at 2 isda na nakapagpakain ng 5,000 at higit pa na katao. Pero ang isa sa pinakamahalaga na imposibleng bagay na magawa ng tao, ngunit naging posible sa Diyos, ay walang iba, kundi ang ating kaligtasan. Walang medical advancement, walang technological advancement, any engineering advancement, chemical advancement, o anumang klaseng advancement na magagawa ng siyensya na makapag-iimbento kailanman ng kaparaanan upang ang isang tao ay maligtas mula sa kapahamakang dala ng kasalanan. Pag-aralan po natin ngayong gabing ito, the impossibility of salvation made possible in Christ. The impossibility of salvation made possible in Christ. Atin pong buksan ang ating mga Biblia. Pag-aralan natin ngayong gabi ang isang kwento o isang pangyayari sa Bagong Tipan na naglalaman ng mensahe ng kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Bagamat ito'y imposible ayon sa kakayahan ng tao. Let's open our Bibles. Tayo po'y tumayo saglit para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong buksan at basahin sa Luke chapter 18. Luke chapter 18. Very familiar passage po ito sa atin, ano? Malamang kapag nakita nyo na yung mga text ay maisip nyo, oo nga, familiar nga ako dito sa story na to. But let's see kung ano po nga mga katotohanan na may tuturo po sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito. Luke chapter 18, basahin po natin from verse number 18 hanggang verse number 27. Luke chapter 18, verse number 18 hanggang verse number 27. Sundan nyo lamang po ako. Basahin ko po. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And he said, All these have I kept from my youth up. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, follow me. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? For it is easier for a camel to go through a needle's eye
than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they that heard it said, Who then can be saved? And he said, The things which are impossible with men are possible with God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po, Diyos, ay nagpupuri sa iyo ngayong gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, na kami po, ng mga mananampalataya, ay sambahin ka, papurihan ka, Panginoon, at kami po ay mag-fellowship sa iyong mga salita. O Diyos, gabayan mo po kami. Tulungan mo po kami at turuan mo kami, O Diyos, ngayong gabing ito, sa iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan ngayong gabing ito, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita. Ikaw, ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos at magturo sa aming mga puso. At gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita upang kami patuloy ay pakabanalin mo, pagtibayin at palaguin sa aming pananampalataya. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Very familiar passage po itong pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Ito po ay patungkol sa, kung meron po kayong mga, sa Bible po ninyo, may mga title yan, ano? Ang madalas nakikita nyo dyan, Rich Young Ruler, or Rich Young Man. Ano? So, sa kanya, iikot yung istorya, itong pangyayari na ito, dito sa particular passage na atin pong pag-aaralan. So, tumungo na po tayo sa ating teksto ngayong gabing ito, sa Luke chapter 18. Puntahan po muna natin sa verse number 18. Verse number 18. Sabi po dyan, And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Now, yung binanggit po dyan, and a certain ruler. Sa account po sa Matthew 19, actually ito pong kwento na ito ay nabanggit sa tatlong gospel, sa Matthew, sa Mark, and Luke. Sa dyan lamang po hindi nabanggit itong kwento na itong itong particular na event o pangyayari or story na ito, ano? Makita natin sa Matthew chapter 19 na itong ruler na ito ay described as young man. Isang batang lalaki. Young man. Kaya well-known itong story account na ito. As sabi ko nga kanina, kadalasan ang title, kasi dito nabanggit lang siya as ruler. Pero doon sa Matthew 19 ay binanggit siya as young man. And later on, makikita natin na sa pagbabasa natin ng text kanina na siya ay isang mayaman. Kaya nga, tinawag ito as, mas nakilala siya bilang rich young ruler. Ano? Now, ayun, sabi ko, kung mayroong mga title dyan, makikita nyo yan dyan. Rich young ruler or rich young man. Now, ang sabi niya, good master. Tingnan natin ito. Tingnan natin itong part na to, good master, which is can also be translated, pwede rin po itong i-translate as good teacher. Good teacher or good master. Iisa lang siya ng ibig sabihin. And during the time of Jesus Christ, nung panahon po ng Panginoong Jesucristo, walang sino mang rabbi ang tinatawag na good master or good teacher. Why? Kasi po itong title na ito ay naiintindihan nila sa panahon nila na ang ibig sabihin po nito, pag tinawag ka na good teacher or good master, ikaw ay sinless. Wala kang kasalanan o complete goodness. Ganon nila nauunawaan itong salitang ito. So hindi ito basta ibinibigay, hindi ito basta titulo na ibinibigay lang nila sa kung sino-sino mang
mga rabbi o yung mga tagapagturo nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Marahil, itong rich young ruler ay nakikita niya. Dahil makita rin naman natin sa, di ba, after na mag-preach ang Panginoong Hesukristo sa Sermon on the Mount, nakita nila yung authority nitong taong ito. Well, we don't know, but probably ay isa siya sa mga naroon at naka-witness nitong preaching nito. Pero sabi ko nga, hindi naman natin talaga malaman. Pero nagkaroon siya ng ganong perception to call Jesus Christ as the good master. Kasi nga, siguro, na-perceive niya that this man ay unique o kakaiba na klase ng tagapagturo o naiiba siya sa mga tagapagturo noong panahon niya. Now, meron siyang tanong. Meron tanong itong rich young ruler sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong niya, andyan din sa verse number 18, what shall I do to inherit eternal life? Ito yung ni-raise na question ng itong rich young ruler. Makikita natin, punta tayo sa Matthew chapter 19, verse number 16. Matthew 19, verse number 16. Ang nai-record dito ni Matthew na question is translated as this: what good thing shall I do? What good thing shall I do that I may have eternal life? So makikita natin dito yung idea na meron ang rich young ruler ay yung mabuti o relihiyoso na bagay na pwede niyang gawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi lang basta bagay na magagawa niya, kundi isang mabuting bagay o isang relihiyosong bagay na kanyang gagawin. Why? Kasi nung panahon nila ay talamak, ang kung tawagin natin ay legalism. Legalism. Na kung saan ang paniniwala ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo ay makukuha nila itong kaligtasan o makukuha nila itong buhay na walang hanggan sa pamagitan ng paggawa o ng pagsunod sa mga kautusan. So, ang kanyang view na kanyang pinangahawakan ng pananaw na meron siya na kanyang pinangahawakan nung tinanong niya ang Panginoong Hesukristo, anong magagawa ko, anong pagsunod ang kailangan kong gawin, anong mabuting bagay ang kailangan kong gawin, anong religious practice ang kailangan kong gawin para ma-earn itong salvation, itong kaligtasan. Take note of the word, para ma-earn itong kaligtasan. And basically, ang view ng legalistic Jews ng panahon ni Jesus Christ ay yung kaligtasan po ay sa pamamagitan ng gawa. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod, ito ay sa pamamagitan ng mga religious practices. So, in conclusion, ito ay sa pamamagitan, in short pala, ito ay sa pamamagitan ng gawa, ng paggawa. Salvation para sa kanila, ang kaligtasan para sa kanila is something that can be earned. It can be earned. Madalas po ay biruan ito sa social media, no? Itong kataga na ito, itong term na ito na ginagamit, yung ligtas points. Naka-encounter na ba kayo sa Facebook? Madalas na biruan. Kapatid, bawas ligtas points yan, Siguro exaggerated lang, pero parang ganon ang kanilang ideya ng kaligtasan. May mga bagay na pwede kang gawin para makuha o maka-earn ka, gamitin ko na yung term, ng ligtas points, hanggang maabot mo ang certain amount of points para makuha ang buhay na walang hanggan. Para makuha ang kaligtasan. But there is a dilemma para sa isang legalistic na tao, para sa isang Judaizer, para sa isang nabubuhay sa pagsunod sa bata, sa kautusan, o pagganap ng mga religious practices. Ang dilemma, hindi nila alam kung ilan na puntos ang kailangan nilang maabot. Hindi nila alam kung
ilan ba? Gaano ba karami ang kailangan kong gawin? Kaya nga, di ba, makikita natin, even later on, makikita natin sa pag-aaral na sasabihin niya pa nga, nagawa ko na ang mga bagay na ito. But still, hindi niya pa rin alam. O hindi pa rin siya, wala pa rin sa kanya itong kaligtasan na ito. I remember po, bago ang pandemic, isa sa mga pinupuntahan naming family kapag pupunta kami sa mall, syempre bukod sa kainan, ay yung time zone o di kaya yung Tom's World, no? Yung mga palaruan, yung mga bibili ka ng token, pupunta ka sa mga certain na mga games doon, palaruan doon, maghuhulog ka ng kung ilang amount of token ang kailangan doon sa certain na laro na yon. Tapos kapag natapos mo yon, pag naka-accumulate ka ng certain points, kung ilan man ay may lalabas na maliliit na mga ticket na kung tawagin. Iniipon yung mga ticket na yon, tapos pupunta ka ngayon sa ticket booth. Sa ticket booth, makita ka ng iba't ibang mga game prizes. So kung ilan yung naipon mo, na-earn mo, or na-accumulate mo na ticket, ipapapalit mo ron. Naalala ko, masaya na kami pag meron kaming Coke in can na nakuha. Dahil sa paglalaro doon sa kanilang mga nakakainganyo na laro. So Nakadepende yung matatanggap mo na prize sa kung ilang tickets ang naipon. And that's how legalism works. Kailangan mong gawin yung mga bagay tulad ng pagsunod sa batas, pagganap sa ilang mga religious practices until ma-earn mo yung certain points na kailangan para sa kaligtasan. Pero sabi ko nga kanina, the dilemma is this. Hindi nila alam kung gaano karaming pagsunod sa batas ang kailangan nilang gawin para ma-attain, para magkaroon o para ma-earn itong kaligtasan. That's their dilemma. Walang nakakaalam. Kaya nga kahit po itong rich young ruler ay hindi niya alam. From the title itself, siya ay isang rich, siya ay mayaman, siya ay young, siya ay bata, siguro nasa edad na probably kasing edad ko, mas bata pa sa akin, hindi natin sigurado. Siya ay isang ruler, siya ay merong posisyon. So kung ihahalin tulad po natin sa panahon natin ngayon, masasabi natin na isa siyang tao na successful sa kanyang career kung itatranslate natin sa panahon natin ngayon. Siya ay educated person. Para maging isa kang certain ruler, maabot mo itong ganitong posisyon, isa kang edukado, lalo pagdating dito sa batas, sa kautusan. Alam niya ang law. Sinabi niya yan sa mga talata na binasa natin kanina, aral niya yun. And at a young age, a successful person na siya kung itatranslate natin sa panahon ngayon. Mayaman, may pera, but in all of these things na meron siya, still, siya ay lost. And in verse number 19, balik po tayo sa ating talata, verse number 19, and Jesus said unto him, why callest thou me good? None is good, save one, that is God. So, nung nagtanong ang rich young ruler, what shall I do? Or what good thing shall I do to inherit or to have this eternal life? Hindi po agad dumirekta ang Panginoong Jesucristo sa concern nitong rich young ruler. But instead, nagtanong muna ang Panginoong Jesucristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Bakit mo ko tinatawag na good? Why callest thou me good? Ang common understanding po, ang common understanding sa tanong na ito ng Panginoon ay parang ang sinasabi niya ay hindi siya mabuti at hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos.
Ito po ang common misunderstanding, common misinterpretation sa text na ito. Dahil nagtanong, nagtanong pa ang Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti, tanging ang Diyos lamang ang mabuti. So ang maling pagkakaunawa ng mga nakababasa ng talatang ito ay ang sinasabi ng Panginoong Kristo ay hindi siya Diyos, hindi siya mabuti. But in reality, ang sinasabi po ng Panginoong Kristo dito sa tanong na ito, sa kanyang tanong dito sa rich young ruler, naiintindihan mo ba kung bakit mo ko tinatawag na good, na mabuti? Naiintindihan mo ba? Kaya nga ang tanong ng Panginoong Kristo is the question, why? Again, sinasabi lamang po itong good master, good teacher sa isang tao sa panahon nila na ang ibig sabihin ay sinless and completely or perfectly good. So, ang question ng Panginoong Kristo is, why? Bakit? Naiintindihan mo ba kung bakit mo ko tinawag na good master? Kung bakit mo ko tinawag na mabuti? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? At kung naiintindihan ba nitong rich young ruler ang kanyang pagkakatawag na gayon sa Panginoong Kristo? Kaya hindi po issue sa verse na ito ang pagka-Diyos ni Kristo, kundi actually ina-affirm pa niya. Ina-affirm pa ng Panginoong Kristo na siya nga ay tunay na siya ay isang teacher or isang tagapagturo na galing sa Diyos. He is from God. Meron siyang hawak na buhay na walang hanggan at tunay ngang alam niya kung paano makukuha ito. Pero nakalulungkot po na katotohanan na ito. Ang rich young ruler na ito ay patay sa kasalanan. Siya'y patay sa kasalanan, hindi niya nakikita na ang taong nasa kanyang harapan ay ang Kristo. Na ang taong nasa harapan niya ay ang Diyos na nagkatawang tao. Na siya mismo ang sinasabi ng Psalm 36 verse 9 na fountain of life. Siya ang bukal ng buhay. Si Kristo, siya mismo ang Kristo na nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Siya ang bukal ng buhay. Siya ang pinagmumulan ng buhay. At ang sabi po ng John 14:6, He is the life. Siya mismo ang buhay. Pero hindi po ito nakita nitong rich young ruler. Hindi niya naunawaan dahil siya'y patay sa kasalanan at alipin ng kasalanan at patuloy na binubulag nito. Makita natin yan na magmamanifest itong kanyang pagiging patay sa kasalanan sa mga susunod pa na talata natin pong pag-aaralan at babasahin. In verse number 20, sabi po ng talata ay ito, Thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. Dito ihahayag ng lubusan ng Panginoong Kristo, una ang katotohanan ng kalagayan ng taong ito. Yung katotohanan ng kalagayan nitong rich young ruler. Isa siyang legalist. At isa siyang tao na ang pag-asa ay nakatungtong sa pagsunod sa batas, sa pagganap ng mga religious practices, sa pagsunod sa mga nasa kautusan. Siya ay nakaasa hindi sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. Yes, this person, this rich young ruler is an educated person. Siya'y aral. At alam niya ang mga nakasulat sa batas, sa law of Moses. Yes, alam niya ito. Alam ito ng Panginoong Kristo, kaya nga dinala siya doon sa conversation na yun. Kaya nga ang tanong, ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanya, Thou knowest the commandments. Di ba alam mo? Di ba alam mo ang mga nakasaad, ang mga nakasulat sa kautusan?
ginamit niya ang batas, ginamit niya ang kautusan para ihayag yung totoong kalagayan ng taong ito. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. Alam niyo po yung idiom na taste of your own medicine? Ano? Ito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na inihayag ng Panginoong Jesucristo hindi lamang yung katotohanan ng kalagayan ng taong ito, kundi maging ang katotohanan ng kanyang kakayahan. Yung kanyang kakayahan na makakuha ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang sarili. It was revealed. He was exposed. So iyahayag dito ng Panginoon Jesucristo sa kanya na kung ang taong ito ay nakaasa sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang kakayahan, ang sinasabi po ng Romans chapter 3 verse number 23, siya'y kapos. For all have sinned and come short of the glory of God. Siya'y kapos. At ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 6, siya'y walang lakas, siya'y walang kakayahan. Pero nakakalungkot po, hindi niya nakikita ang katotohanan ito sapagkat siya'y bulag sa kasalanan. Ang tanong sa kanya ng Panginoon, hindi ba't alam mo ang mga kautusan? Ito mga nakasaad sa kautusan. Makikita natin itong mga utos na ito yung mga parte ng Ten Commandments na patungkol sa pakikipagrelasyon ng tao sa ibang mga tao. Ito yung latter part ng commandments. Idinagdag na lang ng Panginoong Jesucristo yung isang parte pa ng Talmud. And verse number 21, and he said, ito ang kanyang naging tugon. Nang sinabi ng Panginoon, hindi ba't alam mo ang kautusan? Ito mga nakasaad sa kautusan. And in verse number 21, ito po ang tugon, ito ang sagot ng rich young ruler. And sabi niya, and he said, all these have I kept from my youth up. Lahat ng ito ay aking ginawa. Simula ng aking pagkabata hanggang ngayon, sinusunod ko ang batas, ginaganap ko ang mga nasa kautusan. Ginawa kong lahat ng yan. And in Matthew chapter 19, verse number 20, yung another account sa Matthew, ang sabi niya doon, may idinagdag pa siya doon sa sinabi niya. Sa pagkaka-record ni Matthew, yung dinagdag doon, what do I still lack? Ano pang kulang ko? Ginawa ko na ang lahat ng yan. Ginanap ko ang batas, sinunod ko ang mga nasa kautusan. Ano pang kulang ko? Ano pang hindi ko nagagawa? Lord, ginawa ko ng lahat ng yan. Imagine, ganong kataas ang confidence ng taong ito sa kanyang sarili. Hindi lamang niya nakikita ang maling katotohanan na kaya niya, kundi naiisip niya pa na wala na siyang pagkukulang. Ganong katindi ang kanyang confidence, Ganong katindi, ganong kataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Imagine the self-righteousness na meron ang taong ito. Nagawa kong lahat ng yan. Ano pa bang kulang ko? Marahil, on the very surface, marahil ay yung nasa ibabaw, yung surface na nakikita lamang ng mata, siguro talagang nasusunod niya. Given the benefit of the doubt, siguro nga on the very surface, nasusunod niya ang mga bagay na ito, na ayon sa kautusan. Pero kung sabi ko nga, kung nandun lamang siya sa Sermon on the Mount, makikita niya sa Matthew chapter 5 na makikita natin na in the perfect sense ng batas. Yes, on a surface level, nakikita lamang niya, huwag kang papatay, thou shalt not murder, thou shalt not kill. Pero ang sinasabi ng Biblia, on its perfect sense, tumingin ka pa lang sa tao na merong galit, na merong sama ng loob, you are already committing murder.
on the perfect sense ng kautusan. Ang nakikita niya lamang, thou shalt not commit adultery. Pero ang sabi ng Panginoon on its perfect sense, tumingin ka pa lamang sa isang babae na merong pagnanasa, ang sinasabi ng Biblia, nag-commit ka na ng adultery. Sabi ko nga kanina, on the surface level, marahil nasusunod niya ito. Marahil hindi siya nakikiapid, marahil wala siyang pinatay na tao, marahil ay sumusunod siya sa kanyang mga magulang, marahil ay hindi siya nagnakaw, marahil ay hindi siya tao na mapagsinungaling. On the very surface, yun ang kanya nakikita. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang mensahe ng kautusan on its perfect sense, ay hindi mo nakikita ang totoo mong kalagayan kapag ka sinukat ka sa pamantayan ng batas, sa pamantayan ng kautusan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, all have fallen short of the glory of God. Merong nabanggit marahil, hindi ko na nadaanan. Marahil nabanggit, sabi ko nga, yung katulad ng sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse number 6, na touching the righteousness which is in the law, blameless. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Siguro marahil, parang katulad nitong sinasabi ni Apostle Paul na nung siya ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganito rin ang kanyang pananaw. Na paningin niya kung ipapantay siya sa pamantayan, sa pamantayan ng kautusan, blameless, wala siyang kasalanan dahil ang paningin nila ay nagaganap nila, nasusunod nila perfectly ang batas. Pero ang sinasabi ng Panginoon, and it's perfect sense, hindi talaga natin nagaganap, hindi talaga natin nasusunod ang mga kautusan. And in verse number 22, when Jesus heard these things, nung marinig po ng Panginoong Kristo ang kanyang sagot, He said unto him, sabi ng Panginoon, yet lackest thou one thing. Dumirekta na ang Panginoon sa kanyang concern, yet lackest thou one thing. Merong isang bagay na kung saan ka nagkulang. Merong isang bagay na hindi mo nasusunod. Sabi ng Panginoon, sell all that thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Alam ng Panginoong Kristo ang totoong kalagayan ng puso ng taong ito. Alam niya na ang taong ito ay nakaasa sa kanyang sarili. Alam niya na ang sabi ng Panginoon sa kanya, meron ka pang hindi nagagawa. Meron kang nagkukulang ka, itong kulang mo, itong kailangan mong gawin. Well, wag po natin pagkamalian, Wag natin pagkamalian dito ang Panginoon. Hindi niya sinasabi na dapat ay mahirap tayo. Dapat wala kang ari-arian, dapat wala kang kung anumang possession in life. Para makuha natin ang kaligtasan. Hindi po ito ang mensahe na pinararating sa kanya ng Panginoon. Bagamat naniniwala po tayo na mali ang prosperity gospel, sa kabilang banda, mali din naman po yung meron namang katuruan sa kabila na poverty gospel. Dapat naman, mukha ka mahirap, butas dapat yung damit mo, yung mga ganon. Di kaya, may mga ganong klase ng pananaw. Mas mukha kang naghihirap, mas mataas ang iyong espiritualidad. Hindi po ito ang mensahe ng Panginoong Kristo dito sa part na ito. At ang sabi ng Panginoon sa taong ito, come, follow me, and come, follow me. Ito yung same invitation ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo. But there was a condition, pag nagawa mo yan, sumunod ka sa akin. Ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon? Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Sell all that thou hast. Ibenta mo yung lahat. But in verse number 23, ang bigat bigat ng pinagawa sa kanya ng Panginoon. Okay, sige. Diba?
Sabi mo na nagagawa mo ang lahat ng lahat ng mga nasa kautusan, sinusunod mo, ginaganap mo ang lahat ng ito. Okay, sige, ito ang gawin mo. Sabi ko nga kanina, yung idiom na taste of your own medicine. Sige, ito ang gawin mo. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, i-distribute mo yan sa mga mahihirap, ibigay mo yan sa kanila, ipamahagi mo sa kanila. And thou shalt have treasure in heaven. But in verse number 23, when he heard this, nang marinig ito ng rich young ruler, he was very sorrowful. Why? For he was very rich. Dito gumuho yung worldview ng taong ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig ng Panginoong Jesucristo. Nang buong pag-aakala niya ay nagawa niya na ang lahat ng mga kautusan. Ang buong akala niya, nasusunod niya ang lahat ng kautusan, naganap niya na, ginaganap niya ang lahat ng ito. Ang buong pagkakaakala niya, wala siyang na-miss, wala siyang lack, wala siyang pagkukulang, wala siyang bagay na hindi nagagawa sa mga naroon sa kautusan. Binasag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang full confidence na meron siya kanina. Di ba? Kanyang sagot kanina, di ba? Nagawa ko ang lahat ng yan. Ano pa bang kulang ko? Pero sa parte na ito, binasag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang confidence na meron siya, nataglay niya kanina. Inihayag ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan na nilalaman ng kanyang puso. He was exposed. It was revealed. Kung ano nilalaman ng kanyang puso. In the very first commandment ng 10 Commandments, sabi po doon, thou shalt not have any other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng iba pang Diyos bukod sa akin. Ang nakikita lamang niya on the very surface level. Dahil siya ay Hudyo, iisa lang, monotheistic ang mga Hudyo. Kinikilala nila na yung God of Abraham ay siya ring Diyos nila. So on the very surface level, ang nakikita niya, wala akong ibang Diyos na sinasamba. Wala akong ibang Diyos na pinaniniwalaan. But in its full and perfect sense, anumang bagay na ginagawa nating little gods ng atin pong mga buhay ay pagsuway sa unang kautusan. That's the truth. Yun po ang katotohanan. Kung meron tayong anumang mga bagay na ginagawa natin na Diyos-Diyosan ng ating pong buhay, it could be pride, it could be our self-centeredness, na ang tingin mo, ang pananaw mo palaging nakatuon sa iyong sarili. It could be self-love. Pwede rin ito na kasakiman. Pwede rin ito na rebellion against God. At maaari rin itong pag-ibig sa kayamanan. It could be anything. It could be anything na mas magbibigay ng bigat sa atensyon mo, ng puso mo, bukod sa Panginoon. Could be anything. In Romans chapter 3, verse number 20, For by the law is the knowledge of sin. Doon po sa latter part. For by the law is the knowledge of sin. And in Romans chapter 4, verse number 15, because the law worketh wrath. For where no law is, there is no transgression. Ang buo pong pag-aakala ng taong ito, nitong rich young ruler, ang kautusan ang siyang magdadala sa kanya sa kaligtasan. Ito ang magdadala sa kanya, makapag-earn siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod ng batas. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos sa mga talatang binasa natin kanina, for by the law is the knowledge of sin.
Ang purpose po ng batas para i-reveal ang ating sinful nature, ang ating kasalanan, ang ating sinful condition, ang ating kalagayan bilang mga makasalanan. And because the law worketh wrath, ito'y nagpo-produce, ito'y nagre-resulta ng puot ng Diyos. Pero inihayag ni Kristo sa Kanya ang katotohanan na ang purpose ng kautusan ay upang ipahayag nito sa atin ang totoo nating kalagayan at ating pagiging makasalanan. The very purpose ay para i-expose tayo sa ating totoong kalagayan. Kapag sinukat tayo sa pamantayan ng kautusan, fall short po tayo. Hindi natin kumbaga sa timbangan, hindi ito magbabalanse. We will fall short. And when Jesus saw, in verse number 24, and when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Nang makita ng Diyos na ang sorrow, no, na lumabas sa kanyang pagmumuka, sa kanyang nakita ng Diyos ang emosyon niya towards sa pagkabasag ng kanyang worldview, sa pagkabasag ng kanyang confidence. He was very sorrowful. Ang sabi ng Panginoon, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Again, itong taong ito is a successful person kung ilalagay natin siya sa panahon natin. At a very young age, meron siyang great possession. Imagine, Sa edad ni Brother Gab, ay mayaman na ang taong ito. He was a successful person. Siya'y mayaman. At kung possession lang din sa buhay ang pag-uusapan, meron din siya noon. He was a ruler. And yet, hindi niya kayang bilhin, hindi niya kayang bayaran, at hindi niya kayang maabot o ma-earn itong kaligtasan. Bagamat meron siya nitong mga bagay na ito, hindi niya kayang maabot ang kaligtasan. Siya'y kapos. Siya'y walang kakayahan dahil ang pag-asa ng kaligtasan ay wala sa kanya. Ito'y wala dito sa rich young ruler. Ito'y matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Para bigyan pa ng diin, gumamit ang Panginoong Hesukristo ng isang illustration sa verse number 25. For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. Sabi nila, ito daw po ay isang Jewish adaptation ng isang Persian expression. So galing ito, ginagamit talaga ito ng mga Persians, at inadapt lamang ito ng mga Jewish, pero ang pag-aagamit naman ng mga Persians ay for it is easier for an elephant. For an elephant, kasi alam natin, ang mga Persians, ang mas ginagamit nila na mas kilala nilang hayop bilang mode of transportation ng panahon po nila ay mga elepante. Pero sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo mas kilala nila ang camel. So inadapt nila ito, pinalitan lamang nila ng camel para at least ay mas relevant sa kanilang kultura, But what this expression really means, in short, ito lamang po ang ibig sabihin nitong expression na to na for it is easier for a camel to go through a needle's eye. In short, ang ibig sabihin po lamang niyan, it is impossible. Ito'y imposible. Diba? Paano mo mapagkakasya ang isang kamelyo sa butas ng maliit na karayom, diba? Yung manipis pa nga lang na sinulid ay magkanda duling-duling na tayo para ilusot dun sa maliit na butas. So, ang ibig sabihin, in short, ang ibig sabihin lamang po nito, ito'y imposible. Ito'y imposible. Ang tanong sa mga mayayaman, ang tanong po ay ito, sa mayayaman lamang ba
imposible ang kaligtasan? Yun ang tanong. Di ba? Kasi ang binanggit dito ay how hardly it is or done for a rich man to enter into the kingdom of God. Ang tanong, para lamang ba sa mga mayayaman? Imposible ang kaligtasan? The answer is no. Ang kaligtasan ay imposible para sa lahat. Imposible para sa sino man ang maligtas sa pamagitan ng kanyang sarili. Kung tayo po ay titingin sa ating mga sarili, imposible ang kaligtasan para sa atin. Imposible na maabot mo ang kaligtasan dahil imposible na masunod mo perfectly ang kautusan. Hindi ka makagawa ng mabuting bagay perfectly sa buong isang araw o sa buong isang oras o sabihin mo sa ilang mga minuto ng buhay mo. Hindi man siguro marahil nakikita ng tao mabuti ang bagay na ginagawa mo on a surface level, yan ang nakikita, pero alam ng Diyos ang nilalaman ng puso, marahil sa isip mo pa lang, katulad nga nung kanina, ang sinasabi ng Panginoon, tumingin ka pa lamang na mayroong galit sa iyong puso sa taong ito. Ikaw ay nag-commit na ng murder sa kanya. Walang sino man ang maliligtas sa pagganap, sa pagsunod sa mga kautusan. Dahil kung pagsunod ng kautusan ang pag-uusapan, ang sabi ng Biblia, dapat sundin po natin ito perfectly. Dapat. Perfect. 100%. Hindi pwede na nasunod mo yung siyam, tapos na-miss mo yung isa. Ang katotohanan ay ito, wala po sa atin, walang sino man sa atin ang perfectly ay nakasusunod sa mga kautusan. Wala. Kahit isa. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy might. May nakakasunod ba ng perfectly? Wala. Maging tayong mga mananampalataya, hindi natin yung kayang sundin perfectly. Aasa lamang po tayo sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin para atin siyang ibigin ng buong puso, ng ating buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pagkatao natin. Tayo nakaasa lamang po sa biyaya ng Panginoon. At sa ganun din kalagayan, ganon din ang kalagayan nitong rich young ruler. At yun ang mensahe ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Hindi sa pamamagitan ng ating kakayahan. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. In verse number 26, And they that heard it said, Who then can be saved? Ito ang tanong nila. So, Panginoon, kung imposible ang kaligtasan, para dito sa mayaman na tao na ito, para dito sa successful na tao na ito, kung imposible para sa kanyang kaligtasan, sino ang maliligtas? This impossibility of salvation led the disciples at a hopeless state. Para silang this question ay parang nawalan sila ng pag-asa. Sino maliligtas? Kung itong tao na ito, itong successful na tao na ito, itong mayaman na ito, kung posesyon, kung education ang pagbabasihan, itong taong ito, nasa kanya na ang lahat. Para siyang si Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Nasa kanya na. Ngunit, itong tanong na ito, they were in a hopeless state. Para silang nawalan ng pag-asa. Why? Dahil sa panahon na yon. At yung pananaw na kinalakihan po nila, nung kinabibilangan nila, ang kaligtasan po ay na-earn. Ang kaligtasan ay pinagtatrabahuhan.
Ang kaligtasan po ay pwedeng bilhin. Ang kaligtasan po ay pwedeng bayaran ng kayamanan. Yun ang kanilang pananaw. Meron silang ganitong klaseng maling ideya na ang kaligtasan ay pwedeng makamtan sa kanilang sariling kakayahan. Pwedeng mabili ng yaman, pwedeng maabot ng posisyon sa buhay. Kaya nga ang tanong nila, Lord, itong mayaman na ito, itong isang ruler na ito, isang successful na tao na ito, bagamat nasa rurok na siya ng katagumpayan ng kanyang buhay, hindi pa rin niya nakakamit ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. So paano kami? Yun ang tanong nila. Who then can be saved? Lord, paano kami? Itong ang taong ito, hindi niya naabot ang kaligtasan, hindi niya nakamit, hindi niya nakamtan. Nagawa niya na ang lahat ng nasa batas. Diba? Right? Yun ang kanyang claim. Nagawa na niya na lahat ng mga nasa batas, and yet, hindi pa rin siya naligtas. Hindi pa rin siya nakatamo ng buhay na walang hanggan. So ang kanilang tanong, Panginoon, ano pong pag-asa namin? Anong pag-asa namin? Now, here's the message of hope. In verse number 27, here's the message of hope. Hindi sila iniwanan ng Panginoon sa gayong kalagayan of a hopeless state. Hindi sila iniwanan ng Panginoon sa ganong kalagayan na parang wala silang pag-asa. Pero ang tugon sa kanila ng Panginoon in verse number 27, napakaganda. And He said, the things which are impossible with men are possible with God. Ang mga bagay na imposible sa tao, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, ito'y posible sa Diyos. Ito'y kaya ng Diyos. In-affirm ng Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan para sa tao ay isang bagay na imposibleng makamtan. In-affirm ng Panginoong Jesucristo, yes, kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan, sa ating sariling lakas, ito'y imposible. Hindi natin kailanman ma-earn ang kaligtasan, no. Walang kahit kapiranggot na tsansa o pag-asa. Kahit 0.00001%, kahit gaano pa kaliit na tsansa, wala po tayo. Wala tayong kahit kapiranggot na kakayahan para iligtas ang ating sarili. Pero narito ang pag-asa. Narito ang pag-asa na galing kay Kristo. Yes, imposible ang kaligtasan para sa tao. Pero ito'y posible sa Diyos. Madalas na misinterpret po ang verse na ito ng mga name it and claim it movement. Na ano man ang gustuhin natin, ay i-claim lang natin yan. Kasi walang imposible sa Diyos. Madalas, yun ang misinterpretation sa talatang ito. No! This verse is not about us. Hindi po ito tungkol sa atin. Hindi po ito tungkol sa atin na makuha natin ang lahat ng mga bagay na gusto natin dahil walang imposible sa Diyos at hindi niya kayang gawin para sa atin ang lahat. No! This verse is about God. Ito'y tungkol sa Diyos. Ito'y tungkol sa kanyang dakilang kaligtasan na kung tayo po ay maglalagay sa ating mga pag-asa, ilalagay natin ang pag-asa natin sa ating mga sarili. Ito'y imposible. Ngunit sa Diyos, ang imposibleng kaligtasan ay pinagpaging posible ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nang dahil sa dakilang biyaya ng Panginoon, nang dahil sa habag ng Diyos, nang dahil sa kanyang pag-ibig, ang bagay na imposible ay naging posible. Purihin ng Panginoon. Hindi natin kailangang umasa sa ating sarili. Hindi natin kailangang umasa sa ating kakayahan. Ang ating pag-asa ay tanging nasa biyaya lamang ng Panginoon. Ang pag-asa ng kaligtasan, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, ay na kay Kristo lamang. Siya ang bukal ng buhay. He is the fountain of life. Siya ang pinanggagalingan ng buhay at siya mismo ang buhay. He is the life.
ang posibleng kaligtasan ay pinagpaging posible kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Soli Deo Gloria, to God alone be all the glory. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos, na ang kaligtasan po naming mga mananampalataya ay nakatungtong ang pag-asa na ito, hindi sa aming kakayahan, hindi sa aming lakas, hindi sa mga bagay na kaya naming gawin, Panginoon, kundi nakatungtong ito sa iyong dakilang biyaya. Panginoon, salamat po dahil alam mo na kung kami po sa aming mga sarili, imposible ang kaligtasan. Imposible na maabot namin, ma-earn namin ang kaligtasan. Imposible na magawa namin ito. Imposible na maabot namin, na maganap namin perfectly ang kautusan. Kaya ikaw, Panginoon, ang siyang gumawa ng kaparaanan upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa iyong dakilang biyaya. Nawa, Panginoon, kami bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya, Panginoon, makita po namin kung gaano kadakila ang biyaya ng kaligtasang ito, Panginoon, sa aming pong buhay. Na umasa kami sa biyaya mo, na amin kang ibigin, na aming buong puso, na aming buong lakas, na aming buong isip, na aming buong kaluluwa, na buong pagkatao namin, Panginoon. Bagamat hindi namin talaga ito magaganap perfectly, Lord. Kami po iaasa lamang po sa biyaya mo, na matutunan ka naming mahalin, matutunan ka naming ibigin at sambahin sa aming pong buhay. At ihayag namin, Panginoon, bilang mga ilaw ng sanglibutang ito, ang bunga ng kaligtasan ay pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ang maitaas, mapurihan, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa iyong mga salita na iyong pinahayag ngayong gabing ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po tumayong lahat at atin pong awitin ang ating pangwakas na awit. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him,
ng Panginoon. And we praise God sa ating kapatid na si Brother Daryl. Thank you for ministering to us the Word of God. And we are reminded kung gaanong kabangkarote, gaanong kabankrupt ang tao upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi niya kaya. It is impossible with men. But it is possible with God. At nawa tayo bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ay patuloy na dalhin ang katotohanan na ito. Isa yon sa kailangan natin tuwing ibabahagi natin ng Ebanghelyo, i-point out na hindi kaya ng tao. Salamat sa Diyos at nahabag siya sa atin at nagsugo siya ng tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, tayo nakaharap sa isang buong linggo. Nawa tayo ay patuloy na maging mabuting patotoo, maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo inlagay at tinawag ng Panginoon. Patuloy tayong magpagamit sa Kanya bilang instrumento ng katwiran. Patuloy tayong makipaglaban sa mga nakatahan pa ring kasalanan. At huwag nating kaligtaan ang mga daluyan ng biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Nawa, sa ating paghiwa-hiwalay, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Lahat ng gagawin natin ay gawin natin para sa Kanyang kapurihan. God bless po. Ingat sa pag-uwi. We are dismissed.